Under investigation na nga po ang isang empleyado ng Office of for Transportation Security o OTS sa NAIA. Kaugnay yan sa nawala umanong dolyar ng isang pasahero. Totoo yan. At sa kuha po ng CCTV noong September 8 yan sa NAIA Terminal 1, makikita po ang isang babae na may isinubo at uminom ng tubig. Bawal ang kumain habang nakaka-duty po sa trabaho, sabi ng OTS. Iniimbestigahan din ito dahil may sumbong noong araw na yon na nawalan ng $300 ang isang pasahero. Inaalam pa kung ang nawawalang pera ang isinubo ng empleyadong nakunan sa CCTV. Itinanggi na po yan ng empleyado. Sa ngayon, naka-preventive suspension siya kasama ang isa pa niyang katrabaho at kanyang supervisor. Ilalabas daw ng OTS ang resulta ng investigasyon pagkatapos ng ilang linggo. Inutusan naman ng Department of Transportation ng OTS na magsampa na ng reklamo laban sa empleyado. Sa mga mahahatulang guilty, maximum penalty ang gustong parusa ni Secretary Jaime Bautista. Mula noong July 2022, 60 tauhan na ng OTS ang nabigyan ng parusa dahil sa kalokohan sa trabaho. Oo nga, naaalala ko dyan, hindi ba yung laglag bala? Na libo-libo ang nahulihan di umano ng bala, di ba? So maraming naparusahan din dyan. Pero alam mo, Connie, kung totoo na nilunok niya yung $300, parang maaawa rin ako sa kanya kasi... Ano? Ganun na ba kahirap para lunukin? Paano mo kukunin uli yung $300? So, ganun ba pangangailangan niya? Hindi siguro. Para lulunukin mo yon, huhugutin mo uli ang $300 hoping na buo pa yung pera? Ilalabas mo yon, pwedeng idumi yun, hindi ba? Pero ano bang hirap naman din ang pinagdaranasan ng isa? Hindi, hindi natin pwedeng sabihin na nakakaawa kung talagang merong pagnanakaw. Pero wala naman talagang pruweba unless makita talaga nila yan. Pero September 8 pa, sabi ho ng mga nakausap nating gastroenterologist, huwag kang kakain ng pera. Hindi, ang pera, kapag kinain natin, ay pwede mong ma-digest. No? At matutunaw din siya. No? Pero syempre, yung pagkatunaw nun, may mga pwedeng traces pa rin, di ba? Unless, of course, ipurga mo yan, no? Ng talagang the same day para buong-buong makuha. Pero ito ay September 8 pa. Diba? So, paano magiging pruweba dyan? Ay, nako. Samantala, ito naman, update po tayo sa ongoing investigation ng Office for Transportation Security sa nahulikam na pagsubo ng hinihinalang dollar bill ng isang airport personnel. Sa gitna ng balitang yan ay nakasalang sa balita ko, si Office for Transportation Security Undersecretary Mau Aplasca. Magandang umaga at welcome po sa balita ko, sir. Mark, good morning. At saka Ma'am Connie, good morning. Yes, opo. Yusek, makikibalita lang kami, no? Nasaan at kamusta na po yung tauhan ninyong nahulikam na may isinubo? Ito'y balita natin, September 8 pa nangyari. Tama po. Up po noong September 8, medyo matagal po namin nabuo yung aming investigation dahil ito namin yung CCTV footage at saka yung mga itabit ng mga tauhan na involved. Opo. So medyo nung September 14 po, namin talaga na investigation kaya immediately they were relieved from their duties at the airport. Ni-recall po namin sa central office. Sir, ulitin ko lang medyo choppy lang po ang inyong linya, pero relieved na sila from their duty, suspendido at under investigation, sir? Opo ma'am, relieved po sila at right now they're placed under preventive. Okay. Pero ito sa video kasi na malinaw hubang nakita, no? Kasi parang kahit i-zoom in, nalinaw huba sa inyo kung ito talaga ay pera? Oo, nawawalang dollars kaya? Doon po sa mga nag-circulate ng video, nakita natin medyo malangko, no? Pero sa mga cover ng CCTV footages ng ating mga investigators, medyo conclusive po yung kanilang ito talagang screening officer na yun yung kumuha ng pera. I see. So, conclusive po, conclusive na siya po ang kumuha ng pera. Ganun po ba? Base po doon sa recommendation ng ating mga investigators. Kaya ano po sila nag-recommend. I mean, hindi. Yusek, kinuha po niya ang pera at nilunok niya? Yun ang lumalabas?
Ang ganito po ang nangyari noong September 8, nag-undergo po ng screening process yung Chinese national. So, it is part of our procedure po na pag image na generate ng ating X-ray operator medyo malabo, mag-recommend po siya na yung bagay po will be subjected to manual investigation. So nakita po natin sa mga footages, tama naman po yung ginawa ng ating mga screeners na subject po sa manual investigation. Pero may mga nakita po kami sa ibang footages naman na hindi natin nakikita sa social media na parang may kinuha yung nag-conduct ng manual inspection. Kasi yung pinapakita ho kasing video at ito rin naman na nagva-viral tinutulak, hindi naman to parang ordinaryong kumakain ng biskwit. Talagang parang mahirap lunukin, may itinutulak sa bibig. 3 beses itinulak no? Oo, so ang gusto lang naman malaman sa investigasyon nyo, ito ba yung dolyar na nawawala at kanyo kinuha? Ito ba yung nasa video rin na kanyang pilit isinusubo? So, alam mo po yung circumstances, nung pong patapos na yung baggage inspection, nung umalis na yung pasahero, pero in a few minutes, bumalik po siya at sinasabi na niya na nawawala yung kanyang dollar, Okay. $300. So, ang procedure po namin, lalapit po yung aming checkpoint supervisor, katapos yung PNP, at saka representative ng airport police at airline. Okay. So, habang po nagkaroon ng confrontation, bigla po umalis itong screening officer namin. Nawala po siya doon sa frame ng video. Okay. At ito na nga, doon sa kabilang camera naman, nakuha natin na mayroon na siyang nilunok at saka may tinutulad at uminom pa siya ng tubig. Pagkatapos, saka siya bumalik doon sa confrontation. So, yun po ang naging scenario actual naman. Okay. Pero during that time po, tinatanggi po ng ating screening officer na mayroon siyang kinuha dahil wala pa namang hawak na video during that time. Okay. It's only on September 14 na nakita namin itong mga videos na ito. Sir, ito hindi naman first time na nangyari, nagkaroon po ng kontrobersya sa OTS, no? Ano po ba ang dapat pang gawin? Tinanggalan nyo na ng mga bulsa, di ba? Bawal na rin sila mag-jacket para wala daw mapagsuotan ng mga kung ano-ano, di ba? So ano pa ho ang dapat kayang ginagawa? Nagpa-training pa kayo? Marami na po tayong initiative, pero kanina po nagkaroon po ng pag-uusap yung ating mga supervisors. So may mga recommendation pala sila para baguhin po yung procedures ng pagkakandak ng manual inspection. So titingnan po natin sa mga dating araw. Ito po yung panibago sigurong dagdag ng initiative natin para finally... So parang wala ng manual checking, parang ganon? Hindi po natin pwedeng alisin yun na nga po kasi it is part of the requirement. In fact, it's part of the international standards na sinunod po natin na pag malabo yung image, kailangan pong mag-conduct ng manual inspection. Ako kasi parang, Connie, Yusek, kaya ko lang pinipilit yung kung whether nilunok niya ba yung dolyar o hindi, it's because he tells us another story. Kasi hindi naman normal sa tao na lulunukin mo ang $300. Ano bang kahirapan naman? Dahil ang susunod yung tatanong, kung kumpirmadong nilulunok niya yung $300 is, ano bang benepisyo rin ba ang meron ang mga tao natin? Sila ba'y professionalized in a way na hindi nila kailangan lumunok ng dolyar habang ginagawa nila ang kanilang trabaho? Dahil iba yung nangupit ka, iba yung lumulunok ka na ng pera. Anong klaseng kahirapan ang mapepwersa kang gumawa ng ganon? Mark, gusto kong ipaliwanag ayon doon sa analysis ng ating investigator. After kasi ng confrontation, ang susunod na po na procedure namin is we will subject yung tao namin to private screening. Ibig sabihin, hubad yung kanyang damit, thorough inspection sa kanya. Ang naisip po ng ating mga investigators, baka ito yung alam na po niya na ang susunod na mangyayari sa kanya is he will be subjected to thorough search. I see. Okay. Kaya nilunok para walang pruweba. Para itago yung ebidensya. Alright. Sige po, salamat po sa paglilinaw po Yusek. Thank you. Thank you po, Ma'am Connie at saka Mark. Ayan po naman si Office for Transportation Security Undersecretary Mau Aplaska.
Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.